Hello! Welcome naman sa isang napakapagpagdamdaming, tama ba yun? Makapagpagdamdaming edisyon ng Dear Te, The Video Vlog. Wow! May scoring, pero teka lang. Medyo, na ata. Magulo na kasi may mga kumikitiw-kitiw, kumikiwal-kiwal na isda kasi nasa loob tayo ng aquarium at meron pang sounds. Parang magulo na, so tanggalin ko muna yung sounds, ha? Ayan. Welcome muna sa Dear Te. I think season 3 na ito. At kung merong face-to-face, meron tayong tinatawag na feast-to-feast. Hindi ko lang kung anong species yan, basta peace yan mga yan, peace. Okay, di na patagalin, simulan ko na. Ang una nagpadala ng liham, actually random ito, ay galing kay Chadi. Ito na ang kanyang sulat. Meron daw siya nakilala, ayun, mabait na, meron siya nakilala ng lalaki, mabait, pero ma-L daw. Ano yung L? Malibog. Okay, malibog. O para mga sosyal, last. Pero gwapo, sobrang gwapo kasi heartthrob ng campus, as in. Ayun, nagka-chat na kayo, tapos nagkidiligan lola mo. Then, nagka-text-text na kami. Dumating sa point na niyaya niya akong makipag-SEX, all caps, all capital, SEX, sex. At confirm nga na may L siya. Gusto ko yung guy na yun dahil hindi lang sa gwapo siya, dahil nakaka-challenge yung personality niya, knowing that he's a playboy. Tingin mo, te, papayag ba ako makapag-sex sa kanya? Gusto ko talaga siya eh. Okay lang naman sa akin, kaso I need your advice talaga. Teka lang, Chadi at sa lahat ng mga nanood dito, anak ng putya naman, bakit pati pakikipag-sex nyo ay sinasangguni nyo sa akin? Ay, ito lang sagot ko, sabihin ko agad to. Chadi, wag na lang. Okay, next letter sender, galing charot. Hindi, nakakaloko. Bakit? Katawan mo yan, te. Ikaw nagsabi na gusto mo. O, nahantay mo. Ang gusto mo pala, ina-assume ko na right age ka na, di ba? Pero ikaw nagsabi na, sa nakita ko naman, isa lang ang L. Na nakita ko dito, last, o libog. Wala naman love na pinag-uusapan. 2010 na, liberal na tayo, mga babae, kahit paano. Ay, ikaw, bahala ka, katawan mo yan. Pero may utak ka din. Try mong sabay gamitin. Marami talaga nakaka-challenge sa mga playboy, di ba? At saka, nice naman talaga mga playboy. Sa tingin ba, magkakaroon sila ng maraming babae kung hindi sila nice, kung barubal silang makipagsalumuha sa mga babae. Siyempre, nice na sa umpisa. Pero nasa iyo yan. Kasi baka may masaktan ka lang din. O, pwede mo sabihin na ngayon, okay ka lang. Pero baka may pag may nangyari sa inyo, ay umasa ka or, tayo mga babae, may tendency na ganyan. Kahit anong mangyari, babae pa rin tayo. Ha? Okay, babae pa rin tayo. Iba pa rin ang ugaling lalaki sa ugaling babae. So, nasa iyo yan. Tapos, balikan mo ako, sulatan mo ako ulit kung may nangyari sa inyo. Tapos, bigyan mo ko ng detalye. Joke. Joke lang. Okay. Next letter sender ay galing kay Mikmik. Gusto ko lang, ito yun. May male siya, bisexual na lalaki. May jowa akong guy na may girlfriend na buntis. Naging friend ko na rin yung girlfriend niya na knowing na bay ako at kilala ko sa bahay nila, pati ang mga parents at ibang relatives nila. Until now, may communication pa din kami nung guy at nakikita pa-update minsan. At yung guy sinasabi maging okay kami kahit ganun ang sitwasyon. Kumbaga parang best friends ang labas namin sa ibang tao. Pero walang money involved, wow. At no chorba-chorbahang nangyayari sa amin. Pero nahihirapan na ako dahil i-text lang ako nung guy pag need niya ako makasama. Pero pag tinext ko siya, minsan walang ni-reply para to ang gulo. Mikmik, una ang ganda mo, no? Hindi ko alam kung maganda ka o kawawa ka eh. Kasi ulo na, maganda ka dahil kilala ka ng parents, kilala ka, yun nga lang, hindi ko alam kung kilala ka as jowa. Malamang ina-assume ko kilala ka as best friend lang. Pero anyway, dahil may babaeng involved at buntis pa, so alam mo na siguro dapat magagawin mo. Mistansya, di ba? At siguro gusto sabihin, tinetext ng lalaki pag kailangan ka lang niya, tapos minsan pag text ka hindi reply, so ibig sabihin, lugi ka. Ibig sabihin, luging-lugi ka sa sitwasyon. Wala namang pera kayong involved, wala namang sure baka nagaganap, so hindi ko alam kung anong basehan ng relasyon nyo. Pero maswerte ka dahil halos lahat, hindi man lahat, no? Pero maraming bading dyan na kailangan daanin sa pera, di ba? O sa alindog ng katawan. Buti ikaw hindi ginagamit ang katawan mo dahil napakaganda mo talaga. Pero, in a way, nagagamit ka niya kasi napaglaruan niya ang emosyon mo. So, ikaw, nasa iyo yan. Okay lang ba sa yung sitwasyon?
papayag ka ba ng ganyan, ganyan ka lang? Kasi kung papayag ka, huwag kang magreklamo. Ngayon, kung magreklamo ka, dapat get out of the relationship. Kung ano man relasyon yung dalawa, no? Ito lang ang ano ko dyan, ang aking statement. Magiging general ako. Bakit kailangan magtiyaga kung wala namang napapala? Think of it. What you think? Papa! Okay, next. Letter sender ay galing kay, ay, wala siyang pangalan. Ang nalagay niya ay from there. Oh, hi there. Guess what? I'm here. From there, wherever you are, you're there. Naniniwala po ba kayo sa first love never dies? Because every now and then naala ko, yung first love nga niya. And the funny part is, apart from that, we're 1,000 miles away now. And that since we broke up, we haven't seen or spoken to each other. But there's this particular woman that comes to my mind always, that no matter what happens, he will always love me. I don't know why I'm still holding on to that until now when I'm already married, and I'm guessing so is he. What advice can you give me there? From there, you're there, no? Hindi ko lang ba't mo kong hiningan advice, kasi wala ka na atang problema. Diba? I'm guessing you're happily married, kasi wala ka naman sinabi, at 10 years na nagkikita, iniisip mo lang naman siya. I think normal naman sa atin lahat na natin first love, sino man, hindi lang first love, lahat ng minahal natin lalaki, naiisip natin minsan-minsan. Maganda lang yung ganyan, kasi pag iisip mo siya, magandang memory ang naalala mo sa kanya. Kasi marami talaga tayong, again, ito yung aking famous quote, famous daw, sarili kong quote, na maraming taong gusto mong ibaon sa limot. Pero mayroon mga punyeta, mga ilan-ilan, na gusto mong ibaon sa lupa. So, cherish na lang, memories lang naman niya, wala ka magginagawa masama, hindi mo nagko-commit ng adultery. Iniisip mo lang naman siya. Maganda na at least fond yung memories, di ba? Hindi yung pangit. Gusto yung natin mga mga past relationships natin, lagi masaya. Pangit pag naalala mo siya dahil naiirita ka lang ang nagigilait eh. So, I don't think wala kang dapat i-problema. Hindi, walang problema yan. I hope you're happily married, stay happily married. At, ano lang yan, normal lang. First love natin, lahat ng first natin, hindi natin nakakalimutan. Normal lang mag-reminisce. Okay, next. Galing kay Cheryl. Matagal na po ako may friend. Naging crush, napunta sa crush, napunta sa like, napunta sa love. Leveling. Sa katunayan po, first love ko siya. As in, first love. 1 year na akong ganito pagtingin ko sa kanya, pero siya lang po hinihintay ko. Hindi may iwasan magselos kasi parehas ang treatment sa ibang babae at sa akin. Mahirap kasi yung, okay, ano pong gagawin ko? Bitawan ko na ba siya o maghahantay pa rin? Hindi naman manhid yun eh. Nagmamanhid-manhidan lang. Uy. Cheryl, 1 year, feeling ko napaparamdam mo sa kanya na gusto mo siya. 1 year na matagal na yun, te. So, I think, ibig sabihin nun, parang dapat, alam mo na yan, hindi kaya type, walang taong manhid. May mga taong nag-pretend na manhid. So, ibig sabihin, feeling ko baka yun lang ang way niya para hindi kanya saktan. So, ikaw ang manhid. Try mo makaramdam na hindi kanya type. Diba? Pwede, pasensya na, baka yun talaga nangyari. Ang kanya saktan, kaya kunyari, nagkamanhid-madidan siya. So, move on. I think, maybe, siguro, sana, I hope, that you're just better off as friends. Okay mga kaibigan, hanggang ito lang po. Again, ako po ang inyong wapak na te. Nagmamahal, teka lang, saan yung score? Nagmamahal at point meeting sa inyong problema hanggang sa uulitin. Ako po si Kay Brosas. Yes, ang inyong te, hengwe. Sabi ko ng mga peace, hengwe.